Ang kaso natin ngayon ay nangyari sa United Kingdom sa Midland City ng Leicester. Isa ito sa napakaabalang syudad. Ngunit may mayaman na kultura, sports, kasaysayan, magagandang paaralan at universities. Ito rin ang tahanan ng Leicester City Football Club at Leicester Tigers. Sa labas lamang ng abalang sentro ng lungsod ay naroon ang Lime Road na siyang tahanan ng 46 years old na si Kiran Daudia at ng kanyang ex-husband na si Ashwin, 51 years old. Ang mag-asawa ay mula sa isang arranged marriage mula India noong taong 1988 at sila ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki na sina Vivek at Shivam. Si Vivek ay nakatira at nagtatrabaho sa Sheffield at si Shivam naman ay nakatira sa kanilang bahay dahil siya ay nag-aaral pa. Taong 2014 matapos ang 26 years na pagsasama ay nagdesisyon sina Kiran at Ashwin na mag-divorce. Pero nagkasundo sila na manatiling nakatira sa isang bahay habang inaayos pa lamang nila ang pagbebenta ng kanilang bahay. At kapag nabenta na ay magkakanya-kanya na sila ng kanilang mga buhay. Si Kiran ay nagtatrabaho sa isang call center sa loob ng 17 years at para sa kanya, para na itong pangalawang tahanan niya lalo na at para magkakapamilya lamang sila ng mga kasamahan niya sa trabaho. Si Ashwin naman ay kadalasang nagtatrabaho ng mahabang oras sa pag-ooperate ng mga machine sa isang factory. Inalarawan si Kiran na napakatalino at going, mahilig sa fashion at makeup. Ayon sa kanyang mga anak, siya ay napakamaalaga at mahinahon. Makalipas ang ilang taon ng kanilang paghihiwalay, ang kapatid ni Kiran na babae ay nag-offer na bilhin ang kanilang bahay. At matapos ang ilang buwan na pag-aasikaso ng mga papeles at nakatakda ng mga petsa ng kanilang paglipat, ang plano ay mananatili muna si Kiran ng ilang buwan at kailangan na ni Ashwin na umalis. Umaga ng January 16, 2017, gumising si Shivam at naghanda para pumunta sa paaralan. Madalas ay kasama niya kanyang ina sa tuwing nag-aalmusal pero noong umagang yon, walang tao ang kanilang bahay at mukhang umalis na si Kiran papuntang trabaho. Bandang 3:30 ng hapon bumalik na si Shivam sa kanilang bahay pero nagulat siya na wala pa rin ang kanyang ina. Nang padilim na, nakaramdam na si Shivam ng pag-aalala. Bandang 6:30 ng gabi nakatanggap si Shivam ng tawag mula sa kanyang lola na nagtatanong kung nakausap ba niya si Kiran. Sinabi ni Shivam na wala siyang narinig mula sa kanyang ina simula pa ng umaga at sinabi sa kanyang lola na nag-aalala na din siya. Lalo pa at kinabukasan ay kaarawan pa niya at magkakaroon sila ng handaan sa kanilang bahay. Hindi sinasagot ni Kiran ang kanyang tawag at di rin ito tumawag sa kanya para sa gaganaping kaarawan. Gumamit si Shivam ng Find My app para subukang i-track ang cellphone ng kanyang ina at itinuro siya sa Mayfield Road na may layong 5 minutes mula sa kanilang bahay. Pero walang ipinakita na kahit ano ang app. Kaya naisip niya na maaring ipinakita lang sa kanya ang rota na dinaanan nito pauwi nung hapong yon. Kaya doon na nagdesisyon ang pamilya ni Kiran na tumawag sa 999 at i-report ang nawawalang babae. Kinuha ng mga pulis ang mga detalye at inischedule ang paghahanap sa kanya sa kasunod na araw. Ngunit bago tuluyang nag-umpisa ang investigasyon, bandang alas 9 ng umaga kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang kapitbahay mula sa kalapit na Cromer Street. Sa basurahan malapit sa isang shared alleyway at bakuran, may isang malaking maleta na parang nandoon na magdamag. Sobrang bigat ng maleta kaya nagdesisyon ng mga kapitbahay na tignan ang laman nito. At nagulat sila sa nakita na naglalaman ito ng katawan ng isang babae. At dahil sa report ng nawawalang babae nakaraang gabi, di nagtagal at nakilala kaagad ang pagkakakilanlan ng babaeng natagpuan. Ang ulo ni Kiran ay ibinalot ng plastik, ang kanyang mga kamay at paa ay tinalian din ng cable ties. May mga punit din na latex gloves na nakita sa loob ng maleta na kaagad ipinadala para masuri. Tinawagan ng mga pulis si Vivek para i-identify ang kanyang ina. At pumunta mismo sa kanilang bahay ang mga pulis para kausapin silang magpamilya. Pagkatapos nito, kinausap ng mga detective ang pamilya ni Kiran. May ilang kwento sina Shivam at Vivek na nagbigay ng direksyon sa investigasyon at sa loob lamang ng ilang araw, unti-unting lumabas ang buo at kakilakilabot na katotohanan tungkol sa nangyari sa kanilang ina. Sinabi ng pamilya ni Kiran sa mga pulis na matapos sabihin ni Ashwin na kailangan na niyang umalis ng bahay noong kalagitnaan ng January, kumilos siya na parang walang nangyayari. Tumanggi siya mag-impake at gumawa ng kahit anong hakbang para maghanap ng ibang matitirhan at ito ay simula pa lamang ng mas malalim na problema sa pagitan nilang dalawa.
Ayon kina Vivek at Shivam, mula pa noong bata pa sila ay nakakaranas na sila ng matinding pang-aabuso mula sa kanilang ama. Noong 13 years old pa lamang si Vivek, sinabi niya na sinubukan siyang sunugin ng kanyang ama gamit ang plancha at madalas silang sinasaktan gamit ang anumang bagay na makita sa loob ng bahay. Madalas din daw nitong saktan si Kiran. Habang lumilipas sa mga taon, lalo pang lumalang pang-aabuso. Kaya sina Vivek at Shivam ay madalas na pumapagitna sa kanilang dalawa para protektahan ang kanilang ina at hindi masaktan. Hindi na nagbigay ng pera si Ashwin para sa mga bayarin, kaya napilitan si Kiran na magtrabaho kahit na mahirap. Mas lalo rin siyang nalulong sa pag-inom ng alak na dagdag problema pa sa kanilang pamilya. Ang malaking dahilan ng kanilang pagtatalo ay ang katotohanan na si Kiran ay pinayagang manatili sa bahay habang siya ay hindi. Dahil dito madalas magalit at mawala ng kontrol si Ashwin. Kamakailan lamang ay nag-sign up si Kiran sa isang dating app at sinasabi niya sa lahat na matagal nang tapos ang kanyang divorce. Masaya siyang magpatuloy sa buhay at makakakilala ng bagong tao. Nang mag-sign up siya, naalala ni Shivam na tumawa pa si Kiran at sinabi sa kanya na paano kung patayin niya ako. Habang ikinukwento ni Shivam sa mga pulis ang mga nangyari noong January 16, mas naging malinaw na si Ashwin lamang ang may sapat na galit kay Kiran para gumawa ng ganong karahas laban sa kanya. Sinabi ni Shivam na pagdating pa lang niya sa bahay at napansin niyang wala roon ang kanyang ina at hindi rin sumasagot sa telepono, hinarap niya agad ang kanyang ama at sinabi na, "Anong ginawa mo? Alam kong may ginawa ka." Ayon sa kanya, hindi siya binigyan ni Ashwin ng malinaw na sagot. Tinignan lamang siya nito at nagkibit balikat. Natagpuan si Kiran na napakalapit lamang sa kanilang bahay, kaya mas naging madali para sa mga pulis ang pagtingin sa mga CCTV camera sa paligid ng mga kalye. Noong January 16 ng 6:19 ng gabi, 2 CCTV sa magkatabing mga kalye ang nakakuha ng nakakapangilabot na eksena. Ang maleta na pinaglagyan kay Kiran ay nakitang hinihila sa mga kalye. Bagamat sinusubukan niyang itago ang kanyang mukha, natukoy ng mga pulis na si Ashwin ang taong humihila nito. Pagkatapos ng 2 araw mula nang matagpuan si Kiran, inaresto si Ashwin at sinimula ng mga pulis na buuin ang eksaktong mga pangyayari. Ilang minuto lamang matapos pumasok si Kiran sa bahay nung hapong yon, nagsimula na ang kanilang pagtatalo. Habang si Shivam ay abalang-abala sa paghahanap sa kanyang ina, bandang 6:00 ng gabi, mabilis na inilabas ni Ashwin muli ang maleta sa kalsada. Pagkaraan ng kalahating oras, nagmadali siyang umuwi. Itinapon ni Ashwin ang cellphone ni Kiran na kalaunan ay natagpuan sa bubong ng isang kalapit na negosyo. Isiniksik din niya sa isa pang maleta ang lahat ng ginamit na panlinis at ang mga dugo ang damit ni Kiran. At ang maletang yon ay hindi na kailanman natagpuan. Matapos siyang kasuhan ng pagpatay, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa mga latex gloves at gaya ng inaasahan, ang DNA na nakuha rito ay kay Ashwin. Halos 1 taon matapos matagpuan si Kiran, nagsimula ang paglilitis kay Shivam sa Leicester Crown Court. Kapwa tumistigo sina Vivek at Shivam at inilarawan nila ang isang tahanan puno ng galit at kalungkutan na ayon sa kanila ay dulot lamang ng kanilang ama. Sinabi ng prosekusyon na kapag pinagsama-sama ang lahat ng ebidensya, gaya na lamang ng CCTV, ang DNA na nakuha mula sa loob ng latex glove sa maleta at ang dati niyang kasaysayan ng pang-aabuso. Sinabi ng prosekusyon na kapag pinagsama-sama ang lahat ng ebidensya, ang CCTV, ang DNA na nakuha mula sa loob ng latex glove sa maleta at ang dati niyang kasaysayan ng pang-aabuso, malinaw na ang sinabi ng akusado na wala siyang kinalaman at walang alam sa pagkamatay ni Kiran ay puro kasinungalingan. Pinipilit ng depensa na mauwi lamang sa manslaughter ang kaso dahil sinasabi ni Ashwin na ginawa niya lamang ito para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, binubuli raw siya ng buong pamilya kasama na ng kanyang mga anak at napilitan lamang siyang ipagtanggol ang sarili na umuwi si Kiran at umano'y inatake siya. Sinabi ng buong pamilya ni Kiran na walang katotohanan ang mga pahayag na ito at hindi ito naaayon sa ugali ni Kiran. Hindi siya kailanman ang nagsisimula ng gulo at nabubuhay siya sa takot sa lahat ng oras. Matapos lamang ilang oras ng deliberasyon, napatunay nagkasala ng pagpatay ang akusado at si Ashwin ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 18 years sa likod ng rehas. Hindi nag-atubili ang hukom sa kanyang mga sinabi sa hatol. Sinabi niya na si Ashwin ay may mababang IQ kaysa kay Kiran at hindi niya nagawang pagtakpan ang kanyang mga ginawa.
Sinabi rin ng hukom na makasarili si Ashwin at walang kontrol sa sarili. Si Kiran ay halos 5 talampakan lamang ang tangkad at payat ang pangangatawan. Siya ay sugatan at duguan. Kaya madali lang siya napagtagumpayan ni Ashwin at nasa ilalim siya nito ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit kaunting awa ay hindi ipinakita ni Ashwin. Pinuri rin ng hukom sina Vivek at Shivam at tinawag silang mabubuting kabataang lalaki na ikagagalak ng sinumang mga magulang. Sinabi ni Shivam na hindi na niya maalala ang huling mga sandali niya kasama ang kanyang ina. Alam niyang nakausap niya ito bago siya matulog, pero hindi na niya matandaan kung anong pinag-usapan nila at araw-araw itong nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Iniisip din niya kung ano ang maaring nangyari sa kanya kung mas maaga siyang umuwi at nakita ang ginawa ng kanyang ama. Life with a vibrant personality, a loving, caring mother with a very thoughtful daughter, sister and aunt. Her friendly and charismatic nature meant she had many friends. She was simply beautiful and loved having photographs taken. She was the backbone of the family, very kind, generous and angelic. We as a family cannot even begin to describe the loss and emptiness in our heart. Her perpetual smile will be missed every day of our lives by everyone who knew her. Kiran had lots of dreams and aspirations which were untimely taken away by this demonic act. We cannot thank enough for the support given to us throughout this difficult time, and we would like to especially thank East Midlands Special Operations Major Crime Unit, including Senior Investigating Officer D.I. Simon Shuttleworth, Officer in the case DS Mark Wesley, and DC Jenny Tattersall, our Family Liaison Officer, Leicestershire Police and the Crown Prosecution Service. They have all worked tirelessly to bring this evil person to justice. He showed no remorse in coming forward and taking responsibility for his barbaric actions. We would also like to thank Victim Support, Next Directory and our own employers, Queen Elizabeth College, Sri Hindu Temple, Asian Funeral Service, our family, friends, neighbours and the public for their continuous support throughout this ordeal. We would also like to thank all of those who provided CCTV to the inquiry. Although today there has been justice for Kiran, this does not take away our heartache. Her energy will resonate with us forever. We will be living this sentence for the rest of our lives. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!